Ang nag-viral na video ng daga sa NAIA, nasundan pa ng isa pang video ng paggalagalang peste sa paliparan. Pero may nagpunto rin na hindi lang ito kakulangan ng pamunuan. Makikita sa isa pang video ay isang dagang paikot-ikot sa mga pasahero sa paliparan. Ang mga pasahero nagtilian. Bagamat naunang sinabi ng MIAA o Manila International Airport Authority na nagkulang sila pagdating sa pest control, may mga netizen ding ipinunto na ang mga daga at iba pang peste sa NAIA ay dahil din sa kawalan ng disiplina ng mga pasahero. Gaya sa video ng isa pang netizen, nakita naman ang mga basurang iniwan lang basta-basta sa loob ng paliparan. Mula sa mga upuan hanggang sa gilid ng NAIA, iba't ibang basura ang hindi itinapon na maayos. Wala pang pahayag ang Manila International Airport Authority tungkol dito, pero ayon sa DOTR, maaring lumang video ang nag-viral na panibagong dagang tumatakbo malapit sa boarding gate. Tiniyak nila na may pest control system na ipinatutupad sa NAIA. Hinimok ng Philippine Coast Guard ang mga Pilipino at opisyal ng gobyerno na manindigan laban sa mga pangaharas ng China sa West Philippine Sea. May paalala rin ng isang maritime expert kaugnay sa obligasyon din ng Pilipinas sa tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Nakatutok si JP Soriano. Kasunod ng bagong pambobomba ng tubig, paggitgit, at pagharang ng mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nanawagan si Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa mga Pilipino na maging mapagbantay laban sa mga maling balita at impormasyong ipinakakalat ng China, lalo na sa mga iligal at mapang-udyok na kilos nito sa West Philippine Sea. Hinimok din ni Tariela ang mga opisyal ng gobyerno na magsalita at manindigan laban sa mga pambubuli ng China sa mga sundalo, mandaragat at mangingisdang Pinoy. Aniya, di dapat manahimik sa gitna ng agresyon at kailangang ilantad ang mga gawain na labag sa batas para labanan ito. Sinabi kamakailan ng China na ang Pilipinas lang ang may pananagutan sa mga insidente at iginiit na ang Pilipinas ang nagsisimula ng gulo sa lugar. Pero ilang ulit nang iginiit ng Pilipinas na kailangan ng umalis ng mga barko ng China, lalo't hindi raw katanggap-tanggap ang mga panghihimasok ng China sa mga operasyon ng mga Pinoy sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. May nasira mang barko at nasaktang Pilipino sa mga misyon, hindi pa rin dapat na agad magpasaklolo ang Pilipinas sa Amerika para sa Mutual Defense Treaty o MDT, ayon sa maritime expert na si Professor J. Batongbakal. Aniya, aktibo naman ang MDT, hindi lang sa armed conflict, kundi pati sa mga operasyon. May obligasyon din ang Pilipinas na huwag palalain ang tensyon. Kaya po ninenervyos lagi ang mga China dun sa West Philippine Sea pag may nakikita silang American na aircraft o kaya Navy vessel, dahil alam nila na pwedeng tawagan yon ng mga Filipino forces kung sakaling kailangan. Mayroon din po tayong obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. Mainam din daw na umiiral ngayon ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept na naunang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ito raw ay pagpapalakas ng kakayahan nating ipagtanggol ang ating exclusive economic zone para matiyak na tayo lang ang makikinabang sa mga likas na yamang nasa teritoryo natin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa kulungan ng bagsak ng 3 wanted sa magkakahiwalay na kaso ng pang-aabuso sa Caloocan, Parañaque at Batangas. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Na-corner ng mga pulis sa bangketa sa San Juan ang suspect na wanted sa kasong statutory rape sa Caloocan. 15 taong gulang na high school student ang babaeng biktima. Ayon sa National Capital Region Police Office, nagkakilala sa chat ang suspect at biktima hanggang nagkayayaang magkita at mag-inuman. Katapos ng inuman nila sa sobrang kalasingan ng babae, hinatid doon sa bahay daw pero hindi naman nakauwi. Maybe along the way, doon ginawa yung kahalayan. Bali po ako po sir, dumayo lang po ako sa bahay nila para makapag-inuman po.
Tapos po yung babae po, inatid lang po namin maayos hanggang doon po sa may kanto ng bahay po nila. Sa Paranaque, ang lalaking nanghalay umano sa kanyang stepdaughter. Itong subject natin na akusado ay most wanted sa Villarreal, Samar. Bantay sa lakay ang nangyari. Yung panghahalay niya, ginagawa niya pag wala doon yung kanyang asawa. Wala po akong kasalanan sa ganyan. Wala po akong ginawa na ganyan. Wala namang kawala sa mga pulis ng General Luna, Quezon ang lalaking ito sa Malvar, Batangas. Mahigit 2 dekada siyang nagtago dahil sa pang-aabuso umano sa 9 na taong gulang na babae sa Quezon. Ang nasabi pong most wanted person ng 25 years ay nahuli ng kapulisan ng General Luna MPS, Quezon PPO sa Malvar, Batangas. Alinsunod sa atas ng aming Chief PNP, ng aming Regional Director at ng aming Provincial Director. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng inaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ulat panahon tayo mga kapuso, patuloy na umiiral sa bansa ang hanging amihan at easterlies o mainit na hangin galing sa Pasipiko. Magdadala yan ang isolated light rain sa ilang panig ng bansa. Asahan naman ang ulan bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang Luzon sa eastern section at Bicol region. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Visayas at Mindanao. Gayun din sa Metro Manila, pero posible pa rin ang thunderstorms. Dahil lumalawak na ang sakop ng pagnenegosyo, kabilang ang digital technology sa mga tinalakay sa Go Negosyo Women's Summit 2024. At yan ay tinutukan ni JP Soriano. Isa ang usapin ng digital technology sa mga tinalakay sa Go Negosyo Women's Summit 2024 na itinaon sa pagdiriwang ng International Women's Month. Kabilang sa mga nakasama sa diskusyon, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na binigyang diin ang pagbuo ng mga orihinal at bagong content para sa lumalawak na audience sa iba't ibang social media platforms. We're still navigating it, but you know, we have to do it. And hindi kami pwedeng mapag-iwanan. We have to learn how to pivot as a content provider in whatever platform. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpaparangal sa Go Negosyo Inspiring Filipina Entrepreneurs Awards 2024. Kasama sina Trade Secretary Alfredo Pascual, Go Negosyo founder Joey Concepcion at US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, nakatakda ang pagbisita sa bansa ng pinakamalaking economic delegation mula sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Humanda ng maki-get ready Showtime Philo Iconics. Babalik sa Pilipinas ang K-pop group na Icon on April 7 para sa kanilang limited tour na Get Back. Ilabas na ang inyong Conbats dahil ito na ang last group concert ng Icon bago sila mag-enlist sa military. It's Suga Day. Kahit busy sa enlistment duties ang BTS member na si Jin, binati niya si Suga ng happy birthday sa kanyang Weverse post. Sa April, mapapanood na ang concert movie ni Suga na D-Day the Movie. Ni-release naman kahapon ang concept pictures ng BTS member na si V para sa kanyang upcoming single na Friends na mapapakinggan na sa March 15. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Big winner po ang Kapuso Network sa second Laureus Nobilis Media Excellence Awards ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Iginawad kina Mariz Umali at sa aking partner na si Ivan Mayrina ang Media Excellence in TV News Reporting. At kinilala din si Ivan bilang Most Outstanding Male TV News Reporter. Media Excellence in Radio News Reporting Award ang iginawad kina Susan Enriquez at Joel Reyes-Abel. At kinilala rin si Maki Pulido pati na si Drew Arellano para sa Media Excellence in Public Affairs Program Hosting. Natanggap naman ni Papa Dudut ang Media Excellence in Radio Disc Jockeying at Media Excellence in TV Acting naman para kina Kapuso Primetime King and Queen, Dingdong Dantes at Marian Rivera. Ang pinakamataas na parangal na Laureus Nobilis Icon for Media Excellence,
Iginawad kay National Artist of the Philippines for Film and Broadcast Arts at GMA Creative Consultant Ricky Lee. Congratulations mga kapuso at syempre congratulations sa aking partner. Yan ang mga talaga naman nakaka-good vibe. Salamat, partner. Salamat po sa bumubuo ng Lyceum of the Philippines, Cavite. At for today's video, ang ating bida isang lolang 68 anyos na in her vlogger era. Konjakrat Arkansas, again, betul marayang. Mga kalarak sa antak saya ang marunong na pias. Yan po si Lola Julie Awanan mula sa San Jacinto, Pangasinan. Nagsimula raw ang journey ni Lola bilang supermom sa kanyang 7 anak. Unang beses siyang nilike ng netizens dahil sa kanyang nakatutuang video sa cherry blossom sa Amerika. Ang cherry blossoms daw kasi napagkamalan niya puno ng kamyas. Ang kanyang funny side comments umuulan ng heart at haha reacts mula sa netizens. Pero bukod sa paghahatid ng tuwa online, ang target daw na mapasaya ni Lola ay ang mga taong malapit sa kanya. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.